Samantala sa ibang balita, 3 ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa South Luzon Expressway. Ang ugat ng disgrasya, mabilis na takbo ng SUV na minamaneho ng isang Korean national. Ang nahulikam na aksidente sa aking eksklusibong pagtutok. Kita sa isang CCTV videong hawak na ng PNP Highway Patrol Group kung paanong nagkarambola ang 2 SUV at isang bus sa southbound lane ng South Luzon Expressway malapit sa sukat exit pasado alas 8 ng umaga kahapon. Sa inisyal na pagsisiyasat, nakitang unang babangga sa railing ng SLEX ang SUV. Sa lakas ng impact ay tumalsik ito sa middle lane kung saan nabangga naman ito ng parating na isa pang SUV. Tumihaya ang SUV na bumangga sa railings at nagpaikot-ikot malapit sa innermost lane. Ang ikalawang SUV na iwan sa bandang outermost lane at nabangga naman ng pampasaherong bus. Ay meron pong 3 individual na nasugatan. Din sila po yung nagpapagaling sa Asian Hospital. Ligtas ang driver ng unang SUV na isang Korean na lumalabas na responsable sa karambola base sa paunang investigasyon. Hindi po makapagbigay ng salaysay itong Korean national o ito pong driver na nakita po natin na may pagkakamali. Ang speed limit po natin sa ating mga expressway, hindi po yan bababa hanggang 60 to 80. Makikitaan po natin talaga na may pagkabilis ito pong takbo ng ito pong nabanggit po nating vehicle 3. Sugatan naman ang driver at 2 pasahero ng pangalawang SUV. Wala po tayong natalang sugatan dito po sa bus, pero talagang na-deface po yung left side ng bus po. Isang oras din bago naialis sa mga sasakyan kaya bumigat ang trapiko sa lugar. Dapat nasundin po ng ating po mga kaubayan, ng ating po mga batas pang-trapiko. Kung ano po dapat ang speed limit. Kung sila naman din po ay nakakaramdam ng pagkapagod or in need po ng pahinga, may mga services po tayo dito po sa mga gantong area like lay-by. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras.